Mas tumitindi ang tensyon sa ilang probinsya habang papalapit ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Masbate City, nauwi sa pamamaril ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ng mga kandidato, kung saan isa ang nasawi. Sa Aguilar, Pangasinan, patay naman ang isang kandidato sa pagka-barangay chairman matapos barilin. At yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico? Igan, tuloy-tuloy na nga ang kampanya para sa barangay at SK elections. Sa isang motorcade sa Davao City, nasagasaan ang isang bata. Ang Negros Oriental naman isinailalim na sa COMELEC control. Kulang isang linggo bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, isinailalim sa COMELEC control ang buong lalawigan ng Negros Oriental. Ayon kay Attorney Lionel Marco Castellano, COMELEC 7 Regional Director, kung kinakailangan, magpapatupad ang COMELEC ng curfew. We could replace all national and local officials that may be involved in partisan politics. I would like to emphasize Negros Oriental being placed under COMELEC control is just a proactive measure. No? All indicators suggest that we will have a safe and secure election in Negros Oriental. Dagdag ng Police Regional Office 7, isa sa ilalim sa full alert status ang buong Centro Visayas sa October 28 o 2 araw bago ang eleksyon. Patay ang 5 taong gulang na batang si Marichan Intapaya matapos masagasaan ng kotse na kabilang sa motorcade ng team ni Ronnie Odenia na nangangampanya sa Barangay Bunawan, Davao City. Galing daw ang bata sa tindahan malapit kung saan isinasagawa ang motorcade at nasa gilid ng kalsada, malubhang tama sa ulo ang tinamo ng bata na naisugod pa sa ospital pero nasawi kalaunan. Matapos mabundol ang bata, bigla umanong bumilis ang takbo ng kotse. Posibleng naapakan daw ng driver ang accelerator imbes ang brake kaya nakaladkad pa ang bata hanggang sa bumangga ito sa gate ng isang bahay. Sugatan naman ang 25 anyos na si Sheila May Kasimsiman na nanonood sa motorcade na nabangga rin ng kotse. Bago pa ito, may nabanggaring motorsiklo ang kotse na ikinasugat ng rider nito. Ang tanos lang sa pared. Mano to, isyak na namin, banggaan na lang eh. Noon sa manin, asa manin naipit? Naipit siya sa, alam nga sa sakinan ma'am. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver na kinilalang si Giovanni Marchan na nakaharap sa patong-patong na kaso. Bantayan ako na yung motor kahit lagtunga. Ako siyang na bundolan pag bakoy po na ako po sa monobila. Dikto ko na palulong sa kuan. Ito sa kilid. Ko alam nga, mga ilang pong pasaylo sa kabanay sa pamilya sa bata. Ang niredy namin na kaso na ipafile sa suspect na to, no, sa driver ng Honda Fit is 3. Isang reckless imprudence resulted to homicide. 2 count nung reckless imprudence resulted to serious physical injury kasi yung driver ng motor saka yung bata na babae. Then isang damage, so reckless imprudence resulted to damage to property. Nangako naman si Odenia na aakuin ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing sa bata at pagpapagamot sa 2 sugatan. Patay ang isang kandidato sa pagka-barangay chairman matapos barilin sa Aguilar, Pangasinan. Katatapos lang magsalita sa meeting de avance ng biktimang si Arnel Flormata sa Barangay Bayaw at papunta sa kanyang sasakyan nang may lumapit daw na isang lalaki at humihingi ng alak. Sinundan pa ng sospek ang biktima hanggang sa makarating sa kanyang sasakyan. Pagtalikod ng biktima, dito na siya binaril ng sospek. Agad daw umalis ang sospek sakay ng tricycle. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente at inaalam kung may kaugnayan ito sa eleksyon. It's too early na sabihin ko na election-related incident considering the fact na yun nga is we have still conducting further investigation. Ito ang eksena sa Barangay Maingaran, Masbate City nitong linggo ng hapon kung saan nauwi sa pamamaril ang paghaharap ng 2 grupo ng mga kandidato para sa Barangay and SK Elections 2023. Sa report ng pulisya, pumunta sa isang burol si incumbent Barangay Chairman Joseph Martinez kasama ang ilang kandidato
nang biglang mapadaan ang nangangampanyang grupo ni Dolores Inopia na tumatakbo sa pagkakapitan sa lugar. Nag-usap daw ang mga ito pero biglang nagkainitan. Doon na nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo hanggang sa may nagpaputok na ng baril. Tinamaan ng bala hanggang sa binawian ng buhay si Juvie Pintor na kandidato sa pagkakagawad habang sugatan namang itinakbo sa ospital si Kapitan Martinez. Sir, yung report na pinagdala natin, sir, election-related incident ito, sir, gawa ng una, sir, yung namatay, sir, na biktima. Talagang kandidato ko yung, sir, pagiging, sir. Aspirante ko, sir, bilang barangay councilor. 3 sa 8 sospek ang hawak na ngayon ng mga otoridad. Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Maria Juana Valeza, nakipag-ugnayan na ang komisyon sa PNP at AFP sa Masbate para i-assess ang sitwasyon sa lugar. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya na bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Live alas 8 pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat, Nico Sereno. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.